25% cut kada proyekto, mga kaboses, mga kababayan. Galing ho mismo yan sa bibig po, mga kaboses, na mga kontraktor. At sino raw ang tumatanggap? Walang iba, kundi si Speaker Martin Romualdez. At hindi po nagpapahuli, si Ako Bicol Representative Zaldico. Pero mga boses. Teka lang, ang sagot po ng dalawang ito, mga kaboses, ay isang malakas po na todo deny. Deny po sila, mga kaboses, mga kababayan. Ano po? Napakainit po ng Senado kahapon sa isinagawang Senate hearing. Sa gitna po ng investigasyon, mga kaboses, sa mga anomalyang flood control projects, bumulaga ang pasabog po ng contractor couple na ito na sina Sara at Curly Diskaya. Ayon ho sa kanila, mga kaboses, mga kababayan, hindi lamang simpleng porsyento ang hinihingi raw po ng mga opisyal. May standard cut now, mga kaboses, mga kababayan, na umaabot ng 10% hanggang 25% kada proyekto. At sa mga pangalan na binanggit nila, lumabas ang mga bigatin po ng mga kongresista na si House Speaker Martin Romualdez at si Representative Zaldico. Standpoint. Now, mga kabos, mga kababayan, ito pong testimonya ngayon ng Diskaya couple ang pinanghahawakan na ebidensya, mga kabos, mga kababayan, dito po sa manumalyang flood control project. Sabi ho ni Curly Diskaya, ayon po sa kanya na paulit-ulit na raw silang ginamit sa sistemang ito, mga kabos, mga kababayan. Pagkatapos raw ho nilang manalo sa bidding, mayroon raw pong lalapit para humingi raw po ng porsyento. Hindi raw ho bababa sa 10%. Minsan nga ho raw, aabot pa ng 25%. Standpoint. Grabe, ang laki-laki. Dagdag pa ho niya, kalalasan raw sa mga pangalan na binabanggit ay si Zaldico at si Speaker Martin Romualdez. Standpoint. Baga, sinabi ng inilantad ng mga Diskaya, mga kabos, na hindi direkta. Hindi po direkta na itong mga taong ito, si Romualdez at si Zaldico, ang direktang kumukuha ng pera. Bagkus merong naniningil doon, mga kabos, mga kababayan. Yan po ang sinabi noon ng mga Diskayas doon po sa Senate hearing po ng Blue Ribbon Committee, mga kaboses. At handa pa raw po silang maging state witness. Ano po? Para ilabas ang buong sistema ng korupsyon sa DPWH at sa Kamara ho, mga boses. At bukod pa ho ni Romualdez at ko, meron pa hong listahan, mga kaboses, mga kababayan, na inilabas. Mga active congressman at mga former congressman, mga kaboses, mga kababayan. Kasama ho diyan sina Representative Roman Romulo, itong artista na si Arjo Atayde, na umiiyak ngayon si Maine Mendoza, mga kaboses, mga babayan. Si Yaya Dab, ano po. Kasi, at ito pong si Marcy Teodoro, Jojo Ang, Patrick Vargas, Florida Robes, Marvin Rillo, Dean Asisio, at marami pa pong iba, mga kaboses, mga babayan. Ang reaksyon po ng mga nadawit, walang iba. Unang-una si Romualdez, naglabas po kaagad ng statement na tinawag po niyang false at malicious ang affidavit ng mag-asawa. Aniya, I have never and I will never accept a bribe or bribe from anybody. Yan, palakpakan natin. Hindi raw po siya tumatanggap ng lagay, mga kabos, mga babayan. Si Zaldico naman po, sinabi po niyang baseless, irresponsible at politically motivated ang aligasyon. Dinagdagan pa ho niya, hearsay lamang raw ho iyan, paninira lang para iligaw po ang publiko.
Bago po tayo magpatuloy, mga kaboss, mga kababayan, i-play po muna natin ito pong video, no? Saglit lamang po ito, video lamang po ito, mga kaboss, mga kababayan, ng mga diskaya. Ano po doon po sa hearing na isinagawa kahapon para mabigyan po kayo ng idea. Kasi meron pong sinabi si Curly dito, mga kaboses eh. Kasi para bagang kasi sabi po nila napilitan naman po raw po sila, mga kaboss, mga kababayan. So ito matindi itong sinabi ni Curly Diskaya dito, mga boss, mga kababayan. Pakinggan po natin. Sabi ko, ganito pala itong mga manggagamit na to. Nakakasama ng loob. Ayun. Mabuti pa, ano po, tawag dito, mas mabuti pa na, ano na lang po, pangalanan ko na lang sila. Dahil una, ginamit nila kami, pero sa panahon nung kami naman ang nangailangan, talaga namang pinabayaan po talaga nila kami o hindi Ayun. sila malalapitan. Mr. Diskaya, or kung sino sa inyong mag-asawa pwede sumagot. Itong bang mga binanggit nyo mga taga DPWH na tumanggap ng 25%, marami ba kayo dito mga hiningan ng tulong? Ayan. Na mga tinext nyo na humingi kayo ng tulong? Actually po, yung tulong po na tinext ko sa kanila at chinat, yun po yung halaga ng dapat isauli nila sa amin. Ayun. Opo, na balanse pa po. Iba kasi yung pagkakaintindi ko sa mga text mo rin sa mga ibang pinag-text nyo na messages, wala ka na raw pera sa bangko, na-freeze na raw yung pera nyo sa bangko, kaya nangihiram kayo ng 30 to 40 million pambayad sa abogado. Am I correct? Yes po. O bakit iba yung sinasabi Yes mo po, sa opo. akin? For example po, yung katulad po kay Kong Arjo Atayde po. Bali, 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Ayun. Pinababalik mo sa kanya. Na Anong klaseng chat ito? pera po. Na pera po. Na ibinigay mo kay Congressman Atayde, ganun ba? At sa tatay po niya. Sa tatay niya? Opo. Ayun. Well, hindi. Okay. Doon sa mga ibang tinext mo, kaya nyo, Atayde. tulad ni Congressman Atayde, tumulong ba? Binalik ba? Hindi po, nakiusap po Kasi na... yung tenor ng text mo doon sa yung pinabasa sa akin, hindi yun ang tenor mo eh. Ang tenor ng text mo, humihiram ka ng pera dahil wala ka na raw kapera-pera, na-freeze na raw yung pera sa bangko at kailangan mo ng pambayad ng abogado. Correct? Yes po, Your Honor. Pero hindi mo pinapasoli kung ano yung dapat isoli. Hindi po. Bali, utang po ang dating ng tema ng dating ko, pero pinasasauli ko po yung mga kinuha nila sa You akin. want me to read the text that you forwarded to one of the officials of the DPWH? Yes po, sige po. Gusto mo? Yes po, lahat po. Tinext ko sila lahat, napakarami po nila. Opo, napakarami po nila. Hindi ganun ang tenor na pinababalik mo yung pera. Ang sinabi mo dun sa text na yun, wala ka ng pera. Ibig sabihin, kung hindi ba sila tumulong sa'yo, idadawit mo sila rito. Hindi po, I'm not hindi po. defending them, ha? I'm not defending them, ha? Mr. Chair, ano po, bali, ang ginawa ko po, lahat po itong mga gumamit po sa amin, tinext ko. Tapos, gusto ko lang pong malaman sa kanila na kahit isa po sa kanila ay walang tumutulong sa amin ngayon at kami po ay kinukutya ng buong publiko. Kaya tinesting ko lang po sila kung maaasahan po ba sila. Dahil nung panahon po na ginagamit nila kami, patuloy po kaming bigay ng bigay po sa kanila. So, mapapasin niyo po, kahit isang reply, nagtataguan lahat, hindi nila kami binilikan. Hindi naman po namin talaga kailangan mangutang sa kanila. May pera pa naman po kami. Pero tinesting ko po sila, sabi ko, ganito pala itong mga manggagamit na to. Nakakasama ng loob. Mabuti pa, Ayan. ano po, tawag dito, mas mabuti pa na, ano na lang po, pangalanan ko na lang sila. Dahil una, ginamit nila kami, pero sa panahon nung kami naman ang nangailangan, talaga namang pinabayaan po talaga nila kami o hindi sila malalapitan. At katunayan, iba po doon sa mga tinat ko, may mga, ano pa po, undelivered, ano pa po, obligations. Ayun, mga boss, mga kababayan. Narinig po ninyo pagka walang hiya talaga ng mga taong ito, kawawa naman itong mga diskaya. No, hindi ako naaawa, mga kaboses, sa sitwasyon. But naaawa ako kasi humihingi pa pala talaga sila, mga kaboss, mga kababayan, ng tulong. Tapos itong mga hipokritong ito, kung totoo man yan, mga kaboss, pinagsasabi ng mga diskaya,
hindi na tinulungan. Matapos magkaipitan na mga kaboss, mga babayan. Kung pakikinggan mo, pareho pong script, ang linya ng mga dawit, mga nadawit, mga kaboses, mga kababayan. Ano? Puro po sila deny. Si Arjo Atay din, nag-deny po ngayon mga kaboses, mga babayan. Kaya ang publiko po ngayon ay talaga pong nalilituhan na kung sino ba talaga itong mga sangkot at sino itong mga mabubuti. Kung totoo ba ang testimonya ng mga diskaya. Sino nga ba ang mas paniniwalaan, mga kabos, mga babayan ng publiko? Una, may sworn testimony ang Diskaya couple sa Senado, mga kabos, mga babayan. May pangalan, mayroon hong detalye, may kwento kung paano nangyari, mga kaboses. Pangalawa, hindi po biro ang risk ng Diskayang family, mga kabos, mga babayan. Kung totoo nga na babangga sila sa malalaking politiko, buhay mismo nila ang nakataya dyan, mga kabos, mga babayan. Ang mas malaking tanong, sino nga ba ang talagang pinoprotektahan ng sistemang ito? Kung totoo itong catch, mga kabos, mga babayan, ibig sabihin, nakaugat na ang korupsyon sa mismong proseso po ng bidding, yung po tinatawag na bidding-bidingan. Ano po, mga babayan, mga boses? Ang bawat pisong napupunta ng bulsa ng mga politiko ay pisong inalis, mga kabos, mga babayan, sa kalsadang dapat ay mas maayos, flood control na dapat po ay mas matibay, ospital po na dapat po ay mas functional. Marami po, mga boss, mga babayan, ang proyekto ng gobyerno. At kung dinayan lamang po ang sagot itong mga tao na ito, mga hipokrito mga tao na ito, mga boss, mga babayan, hindi ba't mas lalong lumalalim ang duda ng mamamayan? Kasi kung walang tinatago, bakit hindi sila maunang magpresenta ng ebidensya para linisin ang pangalan nila, mga boss, mga babayan? Itong si Zaldico, ang tagal nang hinahanap. Andun sa Amerika, nagpapagaling at aatakihin na siguro ng high blood. Sana naman po hindi ma-stroke. Ano po? Sana naman po maging mabuti pa ang kalagayan niya para harapin niya ang mga posibleng kaso niya dito sa Pilipinas. Sa dulo po ito higit pa sa pangalan ni Romualdez po at ko, mga kabos, mga babayan. Ipinapakita nito ang matagal ng kultura ng cut sa bawat proyekto po ng ating bansang Pilipinas. Ano po, mga kabos, mga babayan? At ang masakit pa, sino ba ang tunay nagbabayad? Sino ba ang tunay na nagbabayad dyan? Tayo po, mga kaboses, mga ordinaryong Pilipino. So, mga kababayan, mga kaboses, ito ang tanong natin ngayon. Sino ang paniniwalaan ninyo? Ito mga kontraktor na umaming bahagi sila ng sistema o mga politiko na sabay-sabay ang todo deny, mga kaboses, mga kababayan? Kung totoo po ang sinabi ng Diskaya couple, dapat bang maging state witness sila para tuluyang mabunyag ang lahat? O isa na namang political circus lang ito na mauuwi sa wala, mga kabos, mga babayan? I-comment niyo po ang inyong opinion, sesyon at reaksyon, mga kabos, sa baba po ng ating comment section, mga kabos, mga babayan. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang Pilipino ang makakaalam ng katotohanan, mga kabos, mga babayan. At syempre, subscribe na rin para hindi niyo ma-miss ang susunod po natin ng mga pasabog. God bless po sa lahat, mga kabos, mga babayan. Ako po si Kaboses Wins at kayo po'y nakikinig at nanonood dito sa Standpoint. Standpoint with Kaboses Wheels.